Makikita ang pagmamakaawa ni Hyunso sa Heavenly Demon na kuhanin siya nito bilang kanyang disciple. Seryoso lang naman na napatingin ang Heavenly Demon kay Hyunso. Habang si Hyunso ay hinihintay ang isasagot sa kanya ng Heavenly Demon. At maya-maya pa ay agad naman na tinanggihan ng Heavenly Demon ang pagmamakaawa ni Hyunso. Napatawa din ito at nasabi na hindi siya kumukuha ng mga utusan na disciple. Dagdag pa ng Heavenly Demon na wala din siyang oras para magturo ng martial arts, paano pa kaya ang magturo sa isang batang katulad niya? Sumagot naman si Hyunso at sinabi niya sa Heavenly Demon na ano pa ang saysay ng malakas na martial arts nito kung hindi naman ito magawang makahawak ng isang bagay. Sa sinabi ni Hyunso ay napatigil naman ang Heavenly Demon. Dagdag pa ni Hyunso na pasigaw niyang sinabi sa Heavenly Demon na, di ba naboboring din ito? Bakit hindi na lang siya nito turuan ng may magawa naman ito? Makikita naman na mas lalong nagulat ang Heavenly Demon at maya-maya pa ay naiinis itong humarap kay Hyunso. Dagdag pa ni Hyunso na, hindi na din naman ito makakabalik sa kanyang pinanggalingan, mas mabuting pang may ginagawa ito kaysa sa wala. Maya-maya naman ay napaisip ito at nasabi niya na tama din naman ang sinabi ng uhugan na batang ito. Nagsalita naman ulit si Hyunso at sinabi nito na nakita din naman nito kung gaano siya kaina noong nasa loob sila ng portal. Makikita nga na napaisip din ang Heavenly Demon sa mga nangyari sa loob ng portal. Patuloy naman na nagsalita si Hyunso, dagdag pa nito na pagpapaawa sa Heavenly Demon na kung wala ito sa portal malamang isa na rin siya sa mga bangkay ngayon. Nagsalita naman ang Heavenly Demon at sinabi nito kay Hyunso na kapag tinuruan ba niya siya ay magiging isang hunter na ito. Agad naman na itinama ni Hyunso ang sinabi ng Heavenly Demon at sinabi din niya na hindi hunter ang tawag doon kundi hunter. Sumagot naman ang Heavenly Demon at sinabi nito, hunter na kung hunter, ang gusto lamang niyang malaman na kapag naging hunter na ito, magiging patas na ba sila at sasamahan siya nito na pumunta kung saan-saan. May pagtataka naman na tinanong ni Hyunso kung ang tinutukoy ba nito ay sumama pumunta ng mga portal. Sinabi naman ng Heavenly Demon na kahit saan niya gusto. Agad naman na pinaliwanag ni Hyunso na kapag tinuruan siya nito at maging A-rank hunter siya, ay maaari siyang pumunta kahit saan niya gusto. Dagdag pa nito na pagyayabang ay kapag naging S-rank naman siya ay lalong mas maganda dahil ito ay untouchable. May pagtataka naman na natanong ng Heavenly Demon na kung ano ang ibig sabihin nito na untouchable. Sinabi naman ni Hyunso na ibig sabihin lang nito na walang maaaring makapagbawal sa kanya na pumunta saan man niya gusto. Agad naman na ginaya ng Heavenly Demon ang ginawang poster ni Hyunso kasabay na sinabi na siya ay untouchable. Nagulat naman si Hyunso at nasabi din niya na napakabilis matuto ng Heavenly Demon. Makaraan naman ang ilang sandali, agad na sinabi ng Heavenly Demon kay Hyunso na gawin nito ang 9 vows para sa pagtanggap nito bilang master niya. Nagtataka naman na natanong ni Hyunso na kung ano ang 9 vows na sinasabi ng Heavenly Demon. Tinawag naman na brat ng Heavenly Demon si Hyunso at sinabi din nito na kailangan nitong lumuhod ng 9 na beses bilang paggalang nito na maging master siya. Nasabi naman ni Hyunso kung sa lugar na iyon siya luluhod dahil masyadong maraming tao. Sinabi naman ng Heavenly Demon na kung ayaw ba na kuhanin nito ang magandang opportunity na binibigay niya. Wala naman na nagawa si Hyunso at agad na din siyang lumuhod. Makikita naman ang reaksyon ng mga tao habang nakatingin kay Hyunso. Nasabi pa ng isa na kung ano ang nangyari sa ating bida. Maging sila Hunter Kim at Hunter Irene ay napatingin din sa ginagawa ni Hyunso. Nasabi din ni Hunter Irene na kung lumuwag na ba ang tornilyo ni Hyunso. Dagdag naman ni Hunter Kim na sana maging okay din ito mamaya. Lumipat naman sa tinutuluyan ni Hyunso at makikita din ang pagkainis ng Heavenly Demon habang sinasabi na sobrang dumi. Dagdag pa nito na kung ganitong bahay ba niya gustong patuloyin nito ang kanyang master.
Napakamot naman sa ulo si Hyunso at nagrereklamo nitong sinabi sa Heavenly Demon na masyadong pagod siya ngayon, dagdag pa niya na bukas na lang niya lilinisin ang bahay. Sinabi naman ng Heavenly Demon na kung ilang beses niya kaya ito masasapok bago kumilos. Makikita naman na agad na kumuha ng basahan si Hyunso at mabilis na nilinis ang sahig ng kwarto. Habang naglilinis naman ito ay natanong ng Heavenly Demon na kung ano ang tinabyunan nito sa pader na iyon. Naatingin naman si Hyunso sa portal na kanyang tinabyunan sa pader. Agad naman na tumayo si Hyunso at tinanggal ang nakatikip sa portal. Habang ginagawa naman niya ito ay sinabi niya sa Heavenly Demon na ito ang portal kung saan siya nanggaling at hanggang ngayon ay nandoon pa rin iyon. Agad naman na lumapit ang Heavenly Demon sa pader upang tingnan ito. Walang pag-aalinlangan din itong pumasok dito. Nagulat naman si Hyunso sa pagpasok ng Heavenly Demon sa portal na nasa pader. Nasabi din niya na kung saan pupunta ito. Bumalik naman ang Heavenly Demon at agad na hinayla si Hyunso kasabay na sinabi na samahan siya nito. At makikita nga ang pagpasok nila sa portal. Makikita din ang malawak na espasyo sa loob ng portal. Nasabi naman ng Heavenly Demon na wala siyang maramdaman na kahit ano doon. Dagdag pa nito na kung anong klaseng lugar ba iyon. Agad din itong sinabi kay Hyunso na ang lugar na iyon ay magandang gawing ang life and death nito. Nabigla naman na natanong ni Hyunso na kung ano ang sinabi ng Heavenly Demon. Agad naman na umupo ng naka-lotus position ang Heavenly Demon at sinabi din nito na habarin na ni Hyunso ang damit nito. Nagtataka naman na natanong nito na kung para saan. Sinabi naman ng Heavenly Demon na huwag ng marami pang tanong ito, sundin na lamang niya ang sinasabi ng kanyang master. Maya-maya pa ay makikita na pati si Hyunso ay nakaupo ng nakatalikod sa harapan ng Heavenly Demon. Makikita naman ang pagpapalabas ng nag-uumapo na enerhiya ng Heavenly Demon, kasabay na inipon ito sa kanyang mga kamay. At agad na inilagay nito ang kanyang kamay sa likuran ni Hyunso upang padaluyin ang kanyang enerhiya dito. Napalingon naman si Hyunso nang maramdaman ang sakit sa kanyang likod, natanong din niya ito na kung ano ba ang ginagawa nito sa kanya. Sumagot lang naman ang Heavenly Demon na umupo ito ng maayos. Dagdag pa ng Heavenly Demon na kailangan niyang buksan ang daanan ng mga meridian at ang 8 flow ng cultivation niya. Nasabi din ng Heavenly Demon kay Hyunso na kung gusto niyang matuto ng martial arts kailangan niyang buksan ang daluyan ng dugo at enerhiya niya, at kung hindi mapagtagumpayan niya na mabuksan ito, siya ay hindi maaaring matuto ng martial arts. Napatahimik naman si Hyunso sa sinabi ng Heavenly Demon. Maya-maya pa ay nagsimula na ang Heavenly Demon sa kanyang gagawin. At makikita nga ang malakas na pagdaloy ng enerhiya ng Heavenly Demon, kasabay ng pagbukas ng meridian ng ating bida. Si Hyunso naman ay namilipit sa sakit sa ginagawa ng Heavenly Demon. Habang ang Heavenly Demon naman ay seryosong pinagpapatuloy ang pagbubukas ng daluyan ng enerhiya ni Hyunso. Nabigla din ito sa lakas ng katawan na meron si Hyunso. Maya-maya pa ay nagsalita ang Heavenly Demon at sinabi nito na ito na ang huli, kasabay na malakas na inilapat niya ang kanyang palad sa likod ni Hyunso. Makikita naman ang matinding pananakit ang naramdaman ni Hyunso, napaluhod din ito sa sakit na kanyang iniinda. Seryoso naman na nasabi sa isip ng Heavenly Demon na ngayon na lang ulit siya nakakita ng ganong klaseng katawan. Dagdag pa nito na sa ganon na kabilas na oras ay nabuksan na agad niya lahat ng meridian at daluyan ng enerhiya nito. Makikita naman ang paghabol ng hininga ni Hyunso. Natanong naman ng Heavenly Demon na kung maayos na ba ito. Nasabi naman ni Hyunso na akala niya ay mamamatay na siya, at talagang hindi na niya kakayanin kung uulitin pa ito ng Heavenly Demon ng isa pang beses. Nasabi naman ng Heavenly Demon habang napatingin kay Hyunso na mayroon itong perpektong katawan para matuto ng martial arts. Ang nakakapanghinayang lamang ay ang tao na ito ay nasa maling era na, kahit ang martial arts ay hindi na umiiral.
Makalipas naman ang ilang sandali, makikita na ang paglabas ni Hyunso kasama ang Heavenly Demon sa portal. Matapos makalabas ni Hyunso sa portal, agad niyang naramdaman na ang kanyang katawan ay mas gumaan ngayon kahit na ang kanyang mga nararamdaman ay nawala na rin. Napatingin naman ang Heavenly Demon sa kanya. Agad niyang pinaliwanag na ito ay natural lamang dahil matapos mabuksan ang kanyang meridian at ang daluyan ng kanyang enerhiya ito ngayon ay hindi nahaharangan. Makikita ang pagkamangha ni Hyunso sa pagbabago ng kanyang katawan. Nasabi din niya na parang kaya na rin niyang lumipad habang tumatalon. At maya-maya nga, nang mapalakas ang kanyang talon, tumagos ang kanyang ulo sa kisame ng kanyang kwarto. Makikita naman ang pagkagulat ng Heavenly Demon dito. Agad din niyang pinaalala kay Hyunso ang isang bagay. At naiinis niyang sinabi na binigyan niya ito ng maliit na bahagi ng kanyang internal na enerhiya. O dapat bang sabihin na binigyan niya ito ng binhi ng Heavenly Demon Divine Arts? Makikita naman ang pagbagsak ni Hyunso galing sa taas ng kisame, kasabay ng tanong nito sa Heavenly Demon kung ano ang internal energy. Nakangiti naman na sinabi ng Heavenly Demon na sa totoo lang, sa ginawa nila, may 80% siyang chance na mamatay. Makikita naman ang pagkagulantang ni Hyunso sa sinabi ng Heavenly Demon. Kasabay nito, mabilis siyang tumayo at galit na lumapit sa Heavenly Demon habang sinasabi na kung nababaliw na ba ito at gusto ba siyang patayin. Isa namang uppercut ang binigay ng Heavenly Demon kay Hyunso, kasabay ng sinabi na kung bakit ito nagpapakita ng kabastusan sa kanyang master. Makikita naman ang pagtilapon ni Hyunso at nagpagulong-gulong din ito. Mabilis naman na tumayo si Hyunso at nasabi din nito kung ano ang gagawin nito kung siya ay namatay. May pangangatwiran naman na sinabi ng Heavenly Demon na buhay naman siya ngayon. Dagdag pa ng Heavenly Demon, kung hindi nito matagumpay na naabsorb ang kanyang internal energy na Heavenly Demon Divine Art, hindi din nito matututunan ang kanyang martial arts. Dagdag pa niya na ang teknik na itinuro niya kahapon sa kanya ay isang ordinaryong teknik lamang na natututunan ng mga ordinaryong martial artist. May pagkamangha naman na nasabi ni Hyunso na ngunit ang teknik na iyon ay masyadong makapangyarihan. Sumagot naman ang Heavenly Demon at sinabi nito na hindi niya ito kinuha na isang disciple para sa ganong teknik lamang. Sumapit naman ng umaga, makikita ang isang building. Makikita din ang pagpasok dito ng ating bida kasama ang Heavenly Demon. Agad siyang binati ng receptionist, kasabay ng tanong nito kung ano ang maitutulong nito kay Hyunso. Lumapit naman siya sa babae, kasabay ng pagpapakilala niya, at tinanong din niya ito na mayroon siyang appointment na mismong si Hunter Kim ang naghanda para sa kanya. Makikita naman ang masayang ekspresyon ng babae nang marinig ang pangalan niya. Nagulat din dito si Hyunso. Agad naman na humiling ang babae kung maaari ba siyang magpa-picture sa kanya. Wala namang nagawa si Hyunso at pumayag na lamang siya dito. Maya-maya pa, agad na itinuro ng babae kay Hyunso kung saan siya pupunta, nasabi din nito na pumunta siya sa basement level 5. Doon matatagpuan ang A-Rank Evaluation Department, at hanapin lang nito ang department head dito na si Noxo. Agad na nagpasalamat si Hyunso sa babae. Matapos na makasakay ng elevator si Hyunso, nagtatanong siya kung ano ang nangyayari. Nakangiti naman na sinabi ng Heavenly Demon na kung ano pa ang pinagtataka nito, natural lamang ito dahil ngayon siya ay naging disciple na ng kinakatakutang Heavenly Demon. Maya-maya pa, narating na din ni Hyunso ang basement na tinutukoy ng babae. Makikita naman na nagtitingin-tingin si Hyunso sa paligid. Napatigil naman siya nang may mapansin siya. At makikita nga ang isang silid kung saan makikita ang isang hunter. Nasabi naman ni Hyunso kung anong klaseng tunog ba ang nanggagaling doon, at makikita nga ang sukat ng lakas ng atake sa loob ng silid. Nasabi naman ni Hyunso na isang magandang hit ang nagawa ng hunter. Makikita na isa pala itong babaeng hunter. Makikita din ang isang lalaki na masaya sa nagawang hit ng babaeng hunter.
Agad din itong lumapit sa babae, kasabay ng pagbati nito sa magandang score sa hit nito. May pagmamayabang naman na nasabi ng babae na mas better pa ang makukuha niya kapag sinubukan pa muli niya ito ng isa pang beses. Agad naman na pinigilan ito ng isang lalaki at sinabi nito na wala ng saysay kung susubukan pa ulit ito ng babae dahil talagang ito ay B-rank lamang dahil kailangan nitong makakuha ng score na 900 pataas para maging A-rank. Dagdag pa nito na masyadong malaki pa ang pagitan bago nito marating ang 900 na score. Ang lalaki na ito ay si John Noxo, 30 taong gulang, ang Rank Evaluation Department Head. Makikita naman na nainas ang babaeng hunter sa sinabi ng head department. Napatigil naman ang evaluation department head nang may mapansin siyang isang tao, kaya agad itong lumabas ng silid, kasabay ng tanong nito kay Hyunso kung siya ba si Park Hyunso. Agad naman na kinumpirma ito ni Hyunso. Sinabi naman muli nito kay Hyunso na masyado naman itong maaga at narinig din niya ang tungkol kay Hyunso kay Hunter Kim. Napatawa naman si Hyunso. Maya-maya pa, agad na ipinakilala ni John si Hyunso sa lalaki kasama ang hunter na babae. Agad naman na lumapit ang lalaki at sinabi sa ating bida na isang karangalan ang makilala niya ito. Sinabi naman ni John na kung alam na ba ni Hyunso dahil ang mga sabi-sabi tungkol sa kanya ay kumakalat na sa buong asosasyon. Masaya naman na nasabi ng lalaki na masaya siyang maturuan ng leksyon ni Hyunso ang hanggal na hunter na si Choi Jang-sung. Napagtanto naman ni Hyunso na kaya pala nagpa-picture sa kanya ang babae sa reception. Agad naman na pinutol ng babaeng hunter ang kanilang pag-uusap nang magtanong ito kung hindi pa sila pupunta sa susunod na test. Agad naman na sinabi ng lalaki na pupunta na sila ngayon din. Sinabi naman ni John na siya na ang bahala mag-test kay Hyunso at samahan na lamang nito ang babaeng hunter para sa test nito. Agad naman na sinunod ng lalaki ang utos ng head department. Bago naman umalis ang babae, nagkatitigan sila ng ating bida. Agad namang namula ang muka ni Hyunso at nasabi din niya na ang kanilang mga mata ay nagkatitigan. Makikita naman ang pagsulpot ng Heavenly Demon sa tabi ni Hyunso at sinabi nito na kung bakit ba nagpapanak ito kapag nakakakita ng mga babae. Nagulat naman si Hyunso dito at sinagot niya ang Heavenly Demon na hindi totoo ang mga pinagsasabi nito. Napatingin naman ang babae sa malakas na pagsasalita ni Hyunso. Maya-maya naman, makikita ang paglalakad ng babaeng hunter kasama ang lalaki sa hallway. Natanong naman nito kung ang lalaki ba kanina ay bagong awakened lang din. Agad naman ito na kinumpirma ng lalaki. Makikita naman ang pagpapalabas ng aura ng babae kasabay na nagpakawala ng isang suntok. Nasabi din niya na magkikita sila ng lalaki na iyon sa battlefield bilang magkakampi sa hinaharap. Lumipat naman kay Hyunso na kakatapos magsuot ng kagamitan na gagamitin sa pag-test ng kanyang rank. Napakamot naman siya sa kanyang ulo habang sinasabi na nakakahiya ang nagawa niya kanina. Nagsalita naman ang Heavenly Demon na nasa kanyang tabi at sinabi nito paano nakayanan ng ating bida na magsuot ng ganong klaseng kasuotang na nakikita ang singit nito. Agad na tinakluban ni Hyunso ang kanyang singit. Agad naman na umalis ang Heavenly Demon at sinabi nito kay Hyunso habang papaalis na nagmumuka itong nakahubad. Makaraan naman ang ilang sandali, makikita na si Hyunso sa isang silid upang sukatin ang lakas ng kanyang suntok. Tinanong din siya ni Mr. John kung handa na ba ito. Agad namang sumangayon si Hyunso. Dito, makikita naman ang paghanda ng machine sa suntok na gagawin ni Hyunso. Makikita din naman ang kinakabahan na mukha ni Hyunso. At maya-maya pa, naging seryoso ito. Makikita naman ang pagsulpot muli ng Heavenly Demon sa tabi ng ating bida at sinabi nito na padaluyin niya ang kanyang chi gamit ang Russian crush na ginawa nito kahapon at sanayin niya ito. Isang notification naman ang lumabas at sinabi nito na ang listening instructions ay matagumpay na na-activate.
Kapag ang instructions na ibinigay ng iyong instructor ay matagumpay mong nasunod, ang iyong lakas ay madadagdagan ng 15%. Makikita naman ang paglabas ng enerhiya sa kamao ni Hyunso. Nasabi din niya na nararamdaman na niya ang sinasabi ng Heavenly Demon. At ito talaga ay pambihirang enerhiya. Kasabay nito ang paghahanda niya para suntukin ang machine. Agad niyang pinakawalan ang kanyang suntok na inihanda. Makikita naman ang malakas na impact nito sa pagtama sa machine, kasabay din nito ang paglabas ng malakas na enerhiya sa kamao ni Hyunso. Makikita naman ang pagtagos ng malakas na liwanag sa salamin na humaharang sa silid. Makikita din naman ang pagkasira ng machine sa pagsalo ng suntok ng ating bida. Kasabay din nito ang pagtama dito ng malakas na enerhiya na nanggaling sa suntok ni Hyunso. Makikita naman ang pagkagulat ni Mr. John sa resulta ng ginawang suntok ni Hyunso, at umabot nga ito ng 1,120 na puntos. Maging si Hyunso ay makikita ang pagkabigla sa resulta ng ginawang suntok niya. Hindi din siya makapaniwala sa resulta ng puntos, nasabi din niya na ang sa babae kanina ay nasa 700 lamang. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanyang kamay, bagamat ang teknik na ginagamit niya ngayon ay kagaya ng sa kahapon, mas kakaiba lamang ngayon dahil mas lumakas ito dahil sa internal energy. Mabilis naman na lumapit si Mr. John kay Hyunso, kasabay na binati siya dahil nakuha niya ang A rank. Ang maabot ang 900 hanggang 1,500 puntos ay isang A-rank hunter, at ang mataas pa doon ay isang S-rank. Agad naman na hiniling ni Hyunso kung maaari pa niyang subukan muli. Agad din naman na sumangayon si Mr. John dito. Maya-maya pa, makikita naman ang panlulumo ni Mr. John nang makita na nawasak na naman nito ang isang machine. Nasabi din niya na kung ang ganitong lakas ang tinanggap ng Hangul na si Choi Jang-sung kahapon, sigurado siya na mamamatay ito. Napatigil naman ito nang may tumawag sa kanya. Habang makikita naman si Hyunso na nag-iinat-inat. Agad na lumapit ito kay Hyunso, kasabay na sinabi na mukhang hindi na ulit muna ito. Makakaulit dahil nauubusan na sila ng mga punching machine sa ibang mga silid. Iminungkahi naman ni Hyunso na kung ganoon, pumunta na lang sila sa susunod na test. Makikita naman sa silid kung saan sinusukat ang lakas ng sipa ng isang hunter. Makikita nga ang ating bida dito na isang punching bag machine ang kanyang sinipa. Malakas na impact naman ang naging sanhi ng kanyang ginawang sipa. Makikita naman muli na nabigla sa resulta ng test ni Hyunso si Mr. John. At maya-maya pa, matapos si Hyunso, halos di naman mapaliwanag ang reaksyon ni Mr. John nang malaman na lahat ng test ng ating bida ay S-rank. Napakamot lang naman ng ulo si Hyunso at napatawa na din. Makikita naman ang pagkainis ng Heavenly Demon sa mabilis na pag-angat ng internal energy ni Hyunso kumpara noong una pa lamang siyang isang baguhan na cultivator. Kasabay ng paglapit nito, sinabi niya na ang pagbilis ng pagtaas ng internal energy nito, at kung ginamit lamang nito ang buong internal energy nito, ay nalampasan pa sana nito ang 1,500 na score. Lumipat naman muli sa isang test kung saan sinusukat ang taas ng talon ng isang hunter. Makikita naman muli ang pagkagulat ni Mr. John sa resulta ng ating bida. Maya-maya naman ay makikita si Hyunso na sinusukat ng isang machine ang kanyang bilis. At maya-maya pa, tumigil na ito kasabay ng pagtigil ng timer na hawak ni Mr. John. Lumipat naman ulit sa isang silid kung saan sinusukat ang reflexes ni Hyunso. Makikita din ito na walang kahirap-hirap na iniiwasan ang mga maliliit na bilog na tatama sa kanya. Makaraan naman ang ilang sandali, natapos na ang test ng ating bida. Makikita naman ang pagkamangha ni Mr. John sa naging resulta ng test ni Hyunso. Nasabi din nito na bilang isang baguhan, kamangha-mangha na sa unang test pa lamang nito ay naabot na agad niya ang A rank, kasabay ng pagbati nito kay Hyunso. Agad naman na nagpasalamat siya dito.
Lumapit naman ito kay Hyunso, kasabay ng sinabi na mayroon pa itong huling mahalagang test mamayang hapon. Ito ay isang virtual battle. Nagtataka naman na natanong ni Hyunso kung ano ang virtual battle. Agad naman na sinabi ni Mr. John na maaari muna itong kumain sa kantin, at kung gusto nito, maaari niyang ihanda ang kanyang virtual battle. Bukas, sumagot naman si Hyunso at sinabi niya na ngayong araw na din niya ito gagawin. Lumipat naman kung saan makikita ang silid kung nasaan ang kantin. Makikita din ang isang mangkok ng masarap na noodles. Nasabi naman ni Hyunso na ngayon na lamang muli siya nakakain ng ramyeon, sa kadahilanang ang factory nito ay naubos na sa buong mundo nang nagsimula ng lumitaw ang mga portal. Kaya ang natirang factory na nagbibenta nito ay mahal na kung magbenta ng noodles. Agad namang nilantakan niya ang noodles. Nagtanong naman ang Heavenly Demon kay Hyunso kung masarap ba ang kinakain nito. Nasabi naman ni Hyunso na ito na ata ang best na pagkain na matitikman mo sa buong mundo. Nasabi naman ng Heavenly Demon habang naglalaway na lahat ng klase ng noodles ay nakainan niya. Dagdag pa nito na ang noodles ay ang the best na bagay sa buong mundo. Napangiti naman si Hyunso sa sinabi ng Heavenly Demon at agad na sinubuan ng noodles ang Heavenly Demon. Agad naman na nagulat ang Heavenly Demon at tinawag niyang bastardo ito. Dagdag pa niya na bakit niya pinapatakam ang kanyang master kahit na alam naman nitong hindi niya ito makakain. Nasabi din niya na ito lamang ang nagpatakam sa kanya ng buong araw. Maya-maya naman ay natapos na ang ating bida sa pagkain. Makikita naman ang isang silid na may pangalan na Virtual Battle. Makikita din ang ating bida na papasok sa silid, nasabi din niya na mukhang ito na ang kanyang hinahanap na silid. Ngunit napatigil naman siya nang may mapansin siya. Makikita na ang babaeng hunter pala ito, makikita din ang mga pinsala nito sa katawan kasabay na napahawak ito sa kanyang tagiliran na mukhang napinsala ng sobra. This part is end. For more videos please subscribe and click notification bell to be updated in video that I upload. Thank you everyone. Enjoy!